Ang lalaki ay dating pinakamataas na antas na mamamatay tao sa daigdig. Ngunit sa isang misyon, siya ay sapilitang ipinatawag sa ibang mundo. Ang grupong iyon ng mga salamangkero upang tulungan sila ng lalaki na talunin ang hari ng mga demonyo. Kaya gumamit sila ng lihim na mahika upang ilagay ang paghihigpit sa kanya. At nangako na kapag nagtagumpay ay ibabalik nila ako sa daigdig. Wala akong nagawa kundi kunin ang sandata at maging kanilang mangangaso. Matapos ang ilang dekadang pakikipaglaban, tuluyan kong napatay ang hari ng mga demonyo. Ngunit hindi pa rin nila ako pinayagang umalis. Patuloy pa nilang ibinigay sa akin ang mga misyon upang patayin si Bardal ng kaharian ng mga kabalyerong tutan. Para sa akin na parang aso na nakatali sa kadena. Bilang mangangaso, wala talaga akong pagpipilian. Ngunit sa sandaling mamamatay na si Bardal, tahimik na lumapit sa likuran ko ang general ng imperyo. Ginamit muna niya ang mahikang sinulid upang sakalin ang aking leeg. Pagkatapos ay hinugot ang espada sa baywang at tinusok ang aking puso. Sa ganitong paraan dala ang aking hinanakit at kahihiyan, dahan-dahan kong nawala ang aking kamalayan. Nang muli akong damilat, natuklasan ko ang aking sarili, na nasa bisig ng isang babae, at ang lalaking nasa likuran ng babae, ilubhang pamilyar sa aking paningin. Paglingon ko sa paligid, saka ko lamang napagtanto na ako ay nasa loob ng katawan ng bagong silang na sanggol. Ukhang sa nakaraang pagkakataon, ang batong muling pagsilang na nakuha ko ay umubra. At naalala ko rin na ang lalaking ito ay ang pinakamalakas na necromancer at itim na salamangkero na Duke Saxen. Kung gayon, tiyak na ito ang maalamat na itim na tore ng mahika. Mukhang ang swerte ko sa pagkakataong ito ay tunay na napakalaki. Isang perpektong panimula ang dumating. Kapag ako ay lumaki at natutunan ang necromancy, tiyak na pagbabayarin ko ang mga taong iyon ng imperyo. Sa sandaling ito nagtataka ang Duke Saxen. Bakit ang batang ito ay hindi umiiyak pagkasilang? Nagtaka rin ng labis ang tagapag-alaga. Napansin niya na ang aking paghinga ay napakakalmado. Habang sinasabi iyon, agad niya akong niyakap. Tinanong ng Duke sa likuran kung ang sanggol na hindi umiiyak ay masamang palatandaan. Sinabi ng yaya na huwag siyang mag-alala dahil may paraan siya. Pagkasabi nito ay itinaas ang palad at sinampal ako. Nang makita niyang hindi pa rin ako umiiyak ay sunod-sunod pa niya akong sinampal hanggang mamula ang mukha ko. Sa gilid ay pabirong sinabi ng Duke na talagang matigas ang ulo ko. Sa huli, nang makita nilang hindi pa rin ako umiiyak, inabot ako ng ina at kinuha mula sa kanila. Nang makita kong itinaas niya ang kamay, akala ko ay sasampalin din ako. Ngunit marahan niyang hinaplos ang bahaging nasaktan. Ang init ng haplos na iyon ay biglang tumama sa aking puso. Hindi ko na maalala kung kailan ko unang nakalimutan ng ganitong uri ng init. Hindi ko rin maalala kung gaano nakatagal mula nang huli akong lumuha. Sa wakas, sa mainit na yakap ng aking ina ay napahagulgol ako. Sa isang iglap ay lumipas ang 8 taon. Noong gabing iyon, habang nag-uusap ang aking mga magulang, sinabi nilang tila labis akong mahilig sa mahika. Mula 4 na taong gulang ay halos araw-araw akong nasa silid-aklatan. Tinanong ng ina kung naaalala pa ba ng ama ang pangakong hindi tuturuan si Dale ng necromancy. Sumagot ang ama na syempre ay naaalala niya. Sa sandaling iyon ay may kumatok sa pinto. Matapos pahintulutan ay pumasok ang katulong. At isang sinabi na may masamang nangyari. May nangyari kay batang Panginoong Dale sa silid-aklatan. Pagkarinig nito ay biglang kinabahan ang dalawa. Nang makarating sila sa silid-aklatan ay nakita nila ako, na napapalibutan ng kidlat na mahika. Matapos alisin ng ama ang mahika ay agad lumapit ang ina upang tingnan kung may sugat ako. Samantala ang ama ay puno ng pagtataka, dahil ako ay 8 taong gulang pa lamang. Ngunit nagawa ko ng magtipon ng mahika sa hangin. Dahil dito ay lumapit siya sa akin na seryoso, at tinanong kung ako ba ang nagpalabas ng mahikang lakas. Sa totoo lang ay hindi ko rin inaasahan na makakaya kong maglabas ng mahika ng ganoon kabilis. Kaya hindi ko rin alam kung paano sasagutin ng ama. Akala ko ay mabubunyag na ang aking tunay na pagkatao. Umiti ang ama nang may kasiyahan at hinaplos ang ulo ko. Sinabing ako nga ay tunay na ika-8 anak niyang si Saxen. Sayang nga lang at hindi niya ako maaaring turuan ng necromancy. Pagkarinig ko nito ay pilit lamang akong ngumiti. Pagbalik ko sa silid upang magpahinga, sinabi ng ama sa ina na naisip na niya kung ano ang ibibigay niya sa akin sa kaarawan ko. Dumating ang sumunod na araw sa aking handaan ng kaarawan. Puno na ang bulwagan ng iba-ibang maharlika at opisyal. Habang pinagmamasdan ko ang masiglang tanawin sa ibaba, mag-isa akong nakaupo sa ikalawang palapag na may iniisip. Noong ako ay mangangaso ay sanay na akong mapag-iwanan. Ngayon naman ay tinatrato bilang panganay. Ay parang hindi pa rin ako komportable. Ngunit ang higit na bumabagabag sa akin ay ang nangyari kagabi sa silid-aklatan. Noon ay binabasa ko lamang ang tala tungkol sa aking pagkatalo sa hari ng demonyo bilang bayani. Nang biglang mawalan ng kontrol ang mahika sa aking katawan. Ang kasalukuyan kong katawan ay tunay na napakaangkop upang mag-aral ng necromancy. Kaya kailangan kong humanap ng paraan upang kumbinsihin ang ama. Sa sandaling iyon ay lumapit ang ina at binati ako ng maligayang kaarawan. Kasabay nito ay itinuro niya ang taong nasa likuran, na nakaitim at sinabing bumati ako. Ipinakilala niyang ito ang nakatatanda ng Blue Magic Tower.
Ang maestro ng water magic na si Lady Sophia. Mula ngayon siya na ang aking guro sa mahika. Pagkarinig nito ay agad kong naunawaan na upang pigilan akong mag-aral ng black magic. Pati ang elder ng Blue Tower ay inanyayahan nila upang turuan ako ng depensa at water magic na panghadlang. Matapos ang pagpapakilala ay sinabi ni Sophia na nais niyang makipag-usap sa akin ng sarilinan. Kaya sumunod ako at lumabas kasama siya. Tinanong niya ako kung nanghihinayang ba akong tubig na mahika lamang ang maaari kong pag-aralan. Tinanong din niya kung may iba pa akong nais pag-aralang mahika. Nagulat akong itanong kung paano niya nalaman. Diretsahang sinabi ni Sophia na ako ba ay nais matutunan ng necromancy ng aking ama, tama ba? Noong ikinasal ang iyong ama na Black Duke. Ang eksenang iyon noon ay kilala ng buong imperyo. Noong panahong niligawan ng Black Duke ang iyong inang si Lady Elena. Natakot pa siya dahil sa masamang reputasyon nito. Kaya nangako ang iyong ama na hindi niya hahayaang ang magiging anak nila ay magmana ng kanyang landas. Maging noong araw mismo ng kasal, ni ang mga elder ng Black Tower ay hindi nagsuot ng itim na balabal. Kaya napakahirap para sa akin ngayon na mag-aral ng black magic. Ngunit sinabi niyang maaari niyang subukang kumbinsihin ang aking ina. Sa huli ay tinanong niya kung nais kong sumunod sa kanya upang mag-aral ng mahika. Pagkarinig nito ay tinanong ko siya kung hindi ba nakakainis at kasuklam-suklam ang necromancy at black magic. Ikaw ay isang espiritong sumusunod sa batas ng kalikasan. Hindi mo ba kinamumuhian ang pagbuhay sa mga patay? Nang marinig ito ay tumawa si Sophia at sinabing kawili-wili iyon. Ang mga pari na nagpapabuhay muli sa mga patay. Ang banal nilang gawain ba ay itinuturing na kagustuhan ng kalikasan. Kaya sa kanyang pananaw ang necromancy at ang resurrection magic ay walang pagkakaiba. Matapos marinig ang kanyang paliwanag ay napagtanto ko na si Sophia ay hindi katulad ng mga matitigas ang isip na espiritu. Marahil siya ay magiging isang napakahusay na guro. Kaya agad akong pumayag. Sumunod ay sinimulan ni Sophia ang aking unang aralin. Narinig niyang ilang araw na ang nakalipas. Ay nakabuo na ako ng mga piraso ng magic circuit. Ngayon ay ituturo niya sa akin kung paano palawakin ang mga pirasong iyon upang maging isang buong circuit. Alam ko na ito ang tinatawag na first level magic circuit. Marami sa mga mahikang nabasa ko dati sa mga aklat ay nangangailangan ng first level circuit upang magamit. Kaya sinunod ko ang kanyang sinabi at ipinatong ang aking dalawang kamay sa dibdib at nagtuon ng isip. Ang mundong ito ay lubos na naiiba sa daigdig. Dito ang langit at lupa ay punong-puno ng mahika. Ngunit maliban sa mga sinaunang nilalang tulad ng mga dragon, halos walang sino man ang kayang direktang kontrolin ang mga likas na mahika sa hangin. Dahil upang magamit ang mga iyon, kailangan ng isang bagay na parang pansala, isang magic circuit ng puso na kayang i-proseso ang likas na mahika. Ito ang nagtitipon sa mga pira-pirasong circuit na nakakalat sa paligid ng puso, upang ang nabuo nitong circuit ay umikot ng matatag sa puso. Sumunod ay sinunod ko ang sinabi ni Guro Sophia, at mabilis kong naunawaan na ang pagbuo ng circuit ay ang pag-ukit ng daloy ng mahika sa mismong puso. Sinabi ni Sophia sa tabi ko na dahan-dahan kong sanayin ang pag-ikot ng mahika sa puso. Karaniwan ay inaabot ng 1 buwan bago matapos. Ngunit kakasabi pa lamang niya ay sinabi ko na mukhang natapos ko na ito. Pagkasabi nito ay dahan-dahan kong pinagtipon ng mahika sa aking kamay upang ipakita sa kanya. Nabigla si Sophia at hindi agad nakareact. Hindi niya maisip na ang isang 8 taong bata ay nakatapos ng circuit sa loob lamang ng ilang minuto. Sa sandaling iyon iisa lang ang nasa isip niya, ang salitang henyo. Agad niya akong tinanong ng may pag-iingat kung kaya ko bang maglabas ng mahika sa pamamagitan ng circuit. Sinabi kong maaari kong subukan. Para sa karaniwang tao ang pagpapalabas ng mahika mula sa circuit ay isa ng napakahirap na gawain. Noong nakaraang buhay umaasa lamang ako sa mga ukit ng mahikang marka sa aking katawan upang makipaglaban. Ngunit sa buhay na ito minana ko ang talento ng pinuno ng Black Magic Tower. Kaya mas madali para sa katawang ito na tanggapin ang mahika. Marahil ay kaya ko ring kontrolin ang iba pang uri ng mahika bukod sa water magic. Pagkatapos mag-isip ay sinimulan kong dalhin ang mahikang sinipsip ko patungo sa palad. At sa pamamagitan ng magic circuit ay pinatigas ko ito sa pisikal na anyo. Pagkatapos ay hinubog ko ang namuong yelo bilang isang bala ng kristal na yelo na kayang tumusok sa lalamunan ng imperyo. Pagkatapos ay patuloy kong pinasok dito ang mas maraming mahika. Sa huli ay matagumpay na nabuo ang isang hindi masisirang mahikang bala ng yelo. Sa tabi ko ay napaisip si Sophia na sa proseso ang pagtipon at pagpapalabas ng mahika sa loob ng katawan. Karaniwan ay nagiging hindi matatag ang anyo ng mahika. Ngunit ngayon ay ganap kong nakristalisa ang mahika. Sa sumunod na sandali ay inihagis ko ang buo ng mahika sa aking kamay. Ang kristal na yelo ay lumipad patungo sa punong nasa likuran niya. Ang matigas na balat ng puno sa harap ng aking yelong kristal ay parang manipis na papel lamang na agad nabutas. Kasunod ng pagsabog ng kristal na yelo ang punong. Halos 1 metro ang diametro ay nahati sa 2. Ang tanawing ito ay labis na ikinagulat ni Sophia. Ang antas ng kontrol na ito ay tiyak na hindi dapat taglay ng isang 8 taong bata. Hindi niya maiwasang pagdudahan kung ano ba talaga ako.
Akala niya dati ay hanggang paglabas lang ng mahika ang kaya ko. Ngunit hindi niya inakalang kaya kong pagsamahin ang water element at ice element. Nang makita ko ang kanyang reaksyon, inakala kong may nagawa akong mali, kaya lumapit ako upang magtanong. Pamaling si Sofia at bahagyang ngumiti sabay sabing fusion magic. Ang ganito kataas na teknik ay imposibleng alam ng isang bata. Kaya inisip niyang maaaring ako ay nagawang maisakatuparan iyon nang hindi sinasadya. Upang magawa ito, kailangan munang paikutin ang mahika ng napakabilis, habang patuloy itong pinabibilis, at sa huli ay siksikin ito. Ang tatlong hakbang na ito ay tinatawag na golden ratio ng mahika. Ang ganitong perpektong mapanirang mahika ay nailabas pala ng hindi sinasadya. Pagkatapos matauhan ay sinabi ni Sofia na ayos lang. Pagbalik namin ay dumiretso si Sofia sa silid ng aking ama, at sinabi niyang hindi na niya ako maaaring turuan ng mahika. Nagtakang tinanong ng ama kung kaya kong bumuo ng magic circuit sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi ba dapat mas lalo pang palalimin ang pagtuturo? Ngunit nang marinig ng ama ang sinabi ni Sofia, na matapos kong mabuo ang unang antas na circuit, ay agad akong nagpakawala ng isang nakamamatay na atake. Ay hindi niya napigil ang manginig ang kanyang katawan. Iyon ay isang mahikang pang-antas ng labanan. Talagang mahirap isipin na ang isang 8 taong bata ay kayang gawin ang ganitong bagay. Ibig sabihin nito na ang kasalukuyang batang Panginoon ay ganap ng may kakayahang pumatay. Tinanong ng ama ang mga tao ng Blue Magic Tower, hindi ba kayo dalubhasa sa mga depensibong uri ng mahika? Wala ba talagang paraan upang turuan siya? Sinabi ni Sofia na nais niyang gabayan ako sa tamang landas. Nagtatakang tinanong ng Duke kung bakit ganoon. Ngunit ngayon ay sinasabi mong hindi mo na siya kayang turuan. Maingat na sinabi ni Sofia na tila ang batang Panginoon ay mayroon na ngayong nais pag-aral ang uri ng mahika. At iyon ay ang black magic ng necromancer. Pagkarinig sa salitang iyon ay biglang nanginag ang puso ng Duke. Sumunod ay sinabi ni Sofia na narinig niya ang naging pangako noon ng Duke sa kanyang asawa. Ngunit hindi nito maaaring alisin sa inyo ang karapatan ng bata na pumili ng kanyang kinabukasan. Lalo na para sa isang batang may pambihirang talento sa mahika. Ngunit sa labas ng pinto ay wala akong marinig kung ano talaga ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit tiyak na tungkol sa akin ang paksa. Kahit ako ay hindi inasahan na sa unang pagkakataon. Nang pagpapakawala ng mahika ay ganito kalakas. Mukhang kailangan kong matutong kontrolin ang lakas sa hinaharap. Sa sandaling iyon ay may isang kabalyero na tumawag sa akin. Pagtingala ko at makilala ang dumating ay masaya. Kung tinawag siyang Tiyong Helmet. At tinanong ko kung saan siya nagpunta nitong mga nakaraang araw. Lumuhad si Helmet at niyakap ako habang sinasabing bilang isang mandirigma ng imperyo ay kailangan niyang tuparin ang tungkuling ipagtanggol ang bansa. Kaya sa mga panahong ito ay pumunta siya sa unahan upang lipulin ang mga halimaw na nagnanais pumasok sa imperyo. Sa kanyang sinabi ay agad kong naunawaan na nag-clear siya ng dungeon. Sa mundong ito, ang paglitaw ng mga dungeon o ang pagsalakay ng mga halimaw ay malalaking pangyayari sa isang teritoryo. Mula nang lumitaw ang hari ng mga demonyo ay hindi na ito tumigil. Kaya ang pangunahing tungkulin ng mga kabalyero sa teritoryo ay ang sakupin ng isa pang dungeon at lipulin ang mga halimaw na nakatakas dahil sa pagguho ng dungeon. Sa nakaraan kong buhay matapos talunin ng hari ng mga demonyo, ay nakatanggap ng utos ang Duke Saxon na sakupin ang dating teritoryo ng hari ng mga demonyo at gawin itong lupain ng imperyo. Kaya sa teritoryo ng Duke Saxon, mas maraming dungeon kumpara sa ibang lugar. Nang ibinabana niya ako ay sinabi ko kay Helmet na mag-ingat at huwag masugatan. Sa sandaling iyon ay bumukas ang pinto at lumabas ang ama. Nang makita ng ama si Helmet ay sinabi niyang talagang naghirap siya sa panahong iyon. Pagdating ng ina at makita ang lahat na naroon, lumapit siya sa akin at sinabing may narinig siya na natapos ko na ang unang antas ng magic circuit. Sinabi rin niyang bilang gantimpala ay maaari akong humiling sa ama. Naisip ko kung diretso kong hihilingin na turuan niya ako ng black magic ay baka masyadong biglaan. Matapos mag-isip ay sinabi kong gusto ko ng isang nakababatang kapatid na babae. Nang marinig iyon ay agad namula ng husto ang mukha ng aking mga magulang. Pagdating ng gabi habang nakahiga ako sa kama ay nagreklamo ako na talagang mahirap magpanggap na bata araw-araw. Nang makatulog ng mahimbing ay muli kong napanaginipan ng eksenang ako ay pinatay. Bigla akong nagising at napansin kong ang bahagi ng puso ko ay patuloy na naglalabas ng mahika. At pakiramdam ko ay parang sisibog na ito. Hindi ko maiwasang maisip ang magic overload. Una kong inisip na lumabas at magpahangin ay baka gumon. Ngunit sa halip ay lalo pang lumala ang kalagayan. Sa sandaling iyon ay lumapit si Sofia mula sa aking likuran. At sinabi niyang mukha akong labis na nahihirapan. Sa katunayan ay alam na ni Sofia na ang isang henyo tulad ko ay tiyak na makararanas ng ganitong uri ng magic overload. Pagkatapos ay ginamit niya ang kamay na binalutan ng mahika at marahang ipinatong sa bahagi ng aking puso. Nang maramdaman niya ang napakalakas na mahika sa aking katawan, naisip niyang kung sakaling mahulog ako sa masasamang pag-iisip, ang magiging kahihinatnan ay hindi maiisip. Sa loob lamang ng 2.5 segundo ay si Sofia ay pinakalma muli ang aking katawan. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin na ang mahika
ay walang likas na mabuti o masama. Ang mahalaga ay kung sino ang gumagamit nito. Ngunit ang mahikang taglay ko ngayon ay lubhang mapanganib. Kaya ikinararangal niyang maging aking guro at gabayan ako tungo sa kabutihan. Habang sinasabi iyon ay iniabot niya sa akin ang isang aklat. Nang hawakan ko ito at tumingin pababa, natuklasan kong isa pala itong aklat ng Black Magic. Sa huli ay sinabi niya ang maligayang kaarawan. Sa pagtingin sa kanyang banayad ng ngiti ay, hindi ko na napigil ang yakapin siya. Makalipas ang ilang araw ay dinala ako ni Sophia sa labas ng bayan. At humanap ng isang cute maputi at inosenteng munting kuneho bilang aking target sa pagsasanay. Pagkatapos ay una kong binuo ang magic array sa aking palad. Lumapit ako ng isang hakbang sa kuneho. Kasabay nito ay winasiwas ko ang kamay at nagpakawala ng atake ng mahika. Sa isang iglap ang bala ng yelong kristal ay dumating sa harap ng munting kuneho. Sa sumunod na sandali ay mabilis na dumaan ang kristal. Tinusok ang buong katawan ng kuneho. Napansin ni Sophia sa tabi na sa aking pagpatay. Ay hindi man lang nanginag ang aking mga daliri. Pagkatapos mag-isip ay sinabi niyang kahit parehong mahika ang gamitin. Ngunit magkaibang salamangkero ay magpapakita ng magkaibang anyo ng mahika. Nagtataka akong tinanong siya kung bakit ganoon. Sinabi ni Sophia na ang asensya ng mahika ay isang salamin ng kalooban ng tao. Ginagamit nito ang mga butil ng mahika upang ipakita ang mga iniisip sa isipan ng tao. Kaya tiyak na ihahayag ng mahika ang anyo ng kalooban ng nagpapakawalan nito. Ito rin ang mahiwagang aspeto ng mga Magic Tower. Ang Red Tower ay pinapanatili ang kaayusan sa pamamagitan ng kapangyarihan. Ang Blue Tower naman ay sa pamamagitan ng pagkakaisa at kabaitan. Bukod dito ay may White Tower, Green Tower at Black Tower. Ang mga paniniwala ng bawat Magic Tower ay naipapakita sa mahikang kanilang ginagamit. Ngunit para sa kasalukuyan ay masyado pa itong maaga para sa akin. Pagkatapos ay hinarap ko ang bangkay ng kuneho at ginamit ang bagong aral na necromancy. Ang mahikang ito ay kayang gawin. Habang binubuhay muli ay sumusunod din ito sa utos ng nagtatamo ng mahika. Matapos ang pagbigkas ng mahika ay dahan-daang tumayo ang kuneho. At ang kontrol sa katawan nito ay tuluyang napunta sa aking mga kamay. Sinabi ni Sophia na napakahusay ng aking ginawa, at tinanong niya kung kaya ko pang tapusin ang susunod na gawain. Sinabi ko sa kanya na wala itong problema. Pagkatapos ay muli akong bumuo ng magic array, at nagpakawala ng kasanayang frost armor sa papel na kuneho. Sa sandaling tamaan ng mahika ay agad nabuo sa katawan ng kuneho ang isang baluting yari sa matigas na yelo. Nang makita niyang natapos ko ang pagbigkas ay bumuo rin si Sophia ng magic array upang subukin ang tibay ng aking frost armor.